Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa inyo, mga kapwa ko pusong naghahanap ng kwento. Samahan niyo muli ang inyong lingkod sa isa na namang paglalakbay na susubok sa ating mga damdamin at paniniwala. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay ay kayang bilhin ng salapi? Ang pinakamagaling na doktor, ang pinakamodernong gamit. Pero paano kung ang hinahanap na lunas ay hindi matatagpuan sa anumang halaga? Paano kung ang sagot ay nasa isang yakap at pakikinig lamang? Halina't pakinggan natin ang kwento ng ang tunay na lunas. Ang bakal na tarangkahan ng Villa Alaya ay bumukas na tila bibig ng isang higante. Dahan-dahan at walang ingay. Mahigpit ang kapit ni Luningning sa strap ng kanyang luma, ngunit malinis na bag. Bawat pag-usad ng sinasakyan nilang golf cart sa perpektong sementadong daan ay tila isang hakbang palayo sa mundong kanyang kinagisnan. Sa magkabilang gilid, mga hardin na animoy pininturahan, bawat dahon, bawat bulaklak nasa tamang pwesto. Ngunit sa kabila ng kariktan, may kakaibang lamig. Walang maririnig na huni ng ibon, walang tawanan ng mga batang naglalaro. Tanging ang ugong lamang ng hangin. Pagpasok sa dambuhalang pinto na gawa sa narra, isang matangkad at eleganteng babae ang sumalubong sa kanya. Ang buhok nito ay nakapusod ng walang kahit isang hiblang naliligaw. Ang suot nitong puting bestida ay tila hindi nadudungisan. "You must be Luningning," sabi nito. Ang boses ay kasing kinis ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. "I am Amarantha Roxas, tita ako ni Daishan." "Magandang hapon po, ma'am." Halos pabulong na sagot ni Ning, bahagyang yumuko. "Hija, don't call me ma'am. Tita Amarantha will do." Nakangiti nitong sabi, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata ang nangiting iyon. "Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging mundo mo simula ngayon." Sinundan niya si Amarantha sa malawak na hagdanan. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan. Mga painting na mukhang nagkakahalaga ng milyones. Mga florerang gawa sa kristal. Ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Para siyang pumasok sa isang magandang museo kung saan bawal huminga ng malakas. Tumigil sila sa harap ng isang puting pinto. Bago ito buksan, bumuntong hininga si Amarantha. "Ang batang aalagaan mo ay napakasilanning. Her name is Sinag. She's 5. Halos isang taon na siyang pabalik-balik sa ospital. We've hired the best doctors from all over the world. Lahat ng pinakabagong makina nandito sa kwarto niya. But nothing is working." Pagbukas ng pinto, isang tanawin ang bumungad kay Luningning na nagpakirot sa kanyang puso. Ang kwarto ay malawak at puno ng mga laruan, ngunit sa gitna nito ay isang kama na mas mukha pang kama sa ospital. Sa tabi nito, may 3 makina na may mga ilaw na kumikindat at mahinang tumutunog. At sa ibabaw ng kama, nakahiga ang isang batang babae na napakaliit para sa lahat ng aparatong nakapaligid sa kanya. Maputla ang balat ni Sinag at ang kanyang paghinga ay mababaw. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, may talinong mababasa sa mga ito. Nagtama ang kanilang paningin. Hindi ngumiti si Sinag, ngunit hindi rin ito umiwas ng tingin. Tila sinusuri, tila nagtatanong. Biglang umilaw ang isang malaking screen sa pader. Lumitaw ang mukha ng isang seryoso at napakagwapong lalaki. Nakasuot ito ng suit at tila nasa gitna ng isang meeting. "Tita, is she the one?" Tanong ng lalaki. Ang boses ay malalim at may awtoridad. Siya si Dacian Montenegro. "Yes, hiho. This is Luningning," sagot ni Amarantha. Bahagyang tumingin si Dacian sa direksyon ni Luningning sa screen. "Good. She's your responsibility now. Just follow all of Tita Amarantha's instructions. I have to go." Halos hindi nito sinulyapan ang sariling anak bago muling nawala ang imahe sa screen. Naiwang nakatayo si Luningning. Hindi alam ang sasabihin. Ganoon lang pala yon. Isang utos mula sa isang screen. "Pagpasensyahan mo na ang pamangkin ko,"
sabi ni Amarantha. He's a very busy man. Ginagawa niya ang lahat para sa anak niya by providing the best. Now, I'll leave you too. Maging pamilyar ka sa mga gamit. Ang schedule at mga gamot ay nasa mesa. Naiwan si Luningning sa loob ng kwartong iyon. Siya at ang isang batang may malungkot na mga mata na napapalibutan ng mga makinang walang buhay. Lumipas ang maghapon. Sinunod ni Luningning ang lahat ng nasa listahan. Oras ng gamot, oras ng pagkain, oras ng pag-check ng temperatura. Ngunit sa pagitan ng mga gawaing iyon, umupo lang siya sa tabi ng kama ni Sinag. Hindi siya nagsalita. Nakikiramdam lang siya. Pinagmamasdan ang bawat paghinga, bawat paggalaw ng mga daliri nito. Pagsapit ng gabi, matapos pa inumin ng gamot, dahan-dahang hinaplos ni Luningning ang buhok ng bata. Hindi ito umangal. Sa halip, tila bahagyang gumaan ang paghinga nito. Sinimulan ni Luningning na humimig ng isang lumang oyayi, isang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang lola. Mahina lang, halos pabulong. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Sinag. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Luningning, nakita niya ang bahid ng kapayapaan sa mukha ng bata. Akala niya, ito na ang simula ng isang tahimik na gabi. Ngunit nagkamali siya. Mula sa dibdib ni Sinag, isang maliit at tuyong tunog ang nagsimula. Sinundan pa ito ng isa at isa pa, hanggang sa ito ay naging isang ganap na pag-ubo. Hindi ito ordinaryong ubo. Ito ay sunod-sunod, marahas, at tila may kumakaskas sa loob ng munting dibdib ng bata. Ang katawan ni Sinag ay nayanig. Namula ang kanyang mukha sa hirap. Ang mga makinang kanina'y tahimik lang ay biglang nagsimulang mag-ingay. Ang mga ilaw ay mas mabilis nang kumikindat. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatitig lang si Luningning sa batang nahihirapan. Hawak ang munti nitong kamay. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa kanina lang, ngunit ngayon napalitan ito ng matinding takot. Kinabukasan, sinimulan ni Luningning ang isang bagong ritual. Sa isang maliit na notebook na palagi niyang dala, isinulat niya ang lahat. 7:00 a.m. Nagising, walang ubo. 8:15 a.m. Uminom ng gamot. Kumain ng oatmeal, mahinang pag-ubo, 2 beses. 9:30 a.m. Nagbasa ng libro sa loob ng kwarto, 3 beses na pag-ubo. Hindi na lamang siya isang yaya na sumusunod sa schedule. Siya ay naging isang anino, isang pares ng matang laging nagmamasid, naghahanap ng mga pattern na marahil ay nakaligtaan ng lahat. Napansin niya ang bawat pagkunot ng noo ni Sinag, ang bawat pagbabago sa ritmo ng paghinga nito. Sa loob ng 3 araw iyon ang naging buhay niya. Ang mga numero at salita ay unti-unting pumuno sa mga pahina ng kanyang kwaderno. At sa pagdami ng kanyang mga tala, isang larawan ang unti-unting nabubuo, isang larawan na nakakabahala. Sa ika-4 na araw, habang nakadungaw sila sa bintana at pinapanood ang hardinero na nagdidilig ng mga rosas, biglang nagsalita si Sinag, "Gusto ko doon." Iyon ang unang beses na narinig ni Luningning ang buong pangungusap mula sa bata. Tumingin siya kay Sinag na ang mga mata ay nakatutok sa isang maliit na paru-parong dilaw na lumilipad-lipad sa mga bulaklak. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Luningning. Isang ideyang mapangahas. "Gusto mong lumabas?" tanong niya. Tumango si Sinag. Dala ang tapang, kinausap ni Luningning si Amarantha. Sa una, tumanggi ito. Masyadong delikado raw ang labas, ang alikabok, ang pollen. Ngunit sa huli, sa pagpupumilit ni Ning na saglit lang naman at nakabantay siya, pumayag din ito ng may pag-aatubili. Maingat na binuhat ni Luningning si Sinag palabas ng bahay. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang titig ni Amarantha mula sa bintana. Pagdating nila sa hardin, ibinaba niya ang bata sa isang malambot na kumot na kanyang inilatag sa damuhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sinag ang sinag ng araw sa kanyang balat. Hinaplos niya ang isang dahon ng gumamela. Pinanood ang mga langgam na nagmamartsa.
At sa loob ng 1 oras na yon, walang narinig si Luningning. Walang ubo. Isinulat niya iyon sa kanyang kwaderno na may kasamang bituin. Ngunit ang pinakamahalaga, isang bagay ang nangyari na hindi niya kayang isulat. Sa ilalim ng puno ng mangga, habang nakatingala sa mga ulap, isang munting ang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Kinagabihan, mas naging malala ang ubo ng bata at alam na ni Luningning kung bakit. Dahil pagkatapos ng kanilang pamamasyal sa hardin, dinala sila ni Amarantha sa bagong-bagong playroom na ipinagawa nito para kay Sinag. Ang playroom ay perpekto, makulay, puno ng mga mamahaling laruan na galing pa sa ibang bansa. Ngunit may kakaibang amoy sa loob. Amoy ng bagong pintura, ng bagong plastik. At habang naglalaro si Sinag, bawat 10 minuto, umuubo ito. Kinabukasan, habang natutulog si Sinag, pumasok si Luningning sa playroom ng mag-isa. Maingat niyang pinunasan ng isang puting panyo ang ibabaw ng isang bagong estante. Pagtingin niya sa panyo, meron itong manipis na layer ng alikabok na kulay puti. Inamoy niya ito. Meron itong bahagyang amoy kemikal. Anong ginagawa mo rito, Ning? Halos mapatalon si Luningning sa gulat. Sa likod niya, nakatayo si Amarantha, nakapameywang, may ngiti sa labi na kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Ah, ma'am, Tita Amarantha, pinupunasan ko lang po ang mga alikabok. Mautalutal niyang sagot. Dali-daling tinago ang panyo sa kanyang bulsa. Hindi nagsalita si Amarantha, ngunit ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat galaw niya. Tumingin ito sa kwadernong nakaipit sa kanyang baywang. Mukhang napakarami mong sinusulat dyan, sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Sana ay tungkol lang sa pag-aalaga kay Sinag ang mga iyan. Nang gabing iyon, nagkataong umuwi ng maaga si Dacian. Naabutan niya si Luningning na nagpapatulog kay Sinag. Nakita niya ang pagod, ngunit determinadong mukha ng dalaga. How is she? Tanong ni Dacian habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Ito na ang pagkakataon, naisip ni Luningning. Sir Dacian, may napapansin po ako. Ano yon? Ang ubo po ni Sinag, lumalala po kapag nasa playroom siya, pero kapag nasa hardin po kami, halos hindi po siya umuubo. Huminto si Dacian sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Luningning, hindi nang may interes, kundi nang may bahid ng pagkainis. Luningning, sabi niya, ang boses ay pagod at walang pasensya. Pinag-aralan na ng mga espesyalista ang lahat ng anggulo. Allergy tests, environmental swabs, lahat. Malinis ang bahay na ito. Ang playroom na yan ay ginastusan ng milyon-milyon para masigurong ligtas. Huminga siya ng malalim, tila sinusubukan kontrolin ang sarili. Ang trabaho mo ay alagaan siya, hindi ang mag-diagnose. Ipaubaya mo na lang ang pag-iisip sa mga eksperto. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at pumasok sa kanyang sariling silid. Iniwan si Luningning na nakatayo sa dilim. Yakap ang kanyang kwaderno na puno ng mga katotohanang walang gustong pakinggan. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang katahimikan ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Dacian ay nasa kabisera, ang atensyon ay nasa kanyang tablet. Si Amarantha naman ay kalmadong humihigop ng kape. Si Luningning ay nakatayo sa likod ng espesyal na upuan ni Sinag. Tinutulungan itong kumain ng prutas. Alam ni Luningning na mapanganib ang gagawin niya, lalo na pagkatapos ng sinabi ni Dacian kagabi. Ngunit kapag tinitingnan niya ang maputlang mukha ni Sinag, nawawala ang kanyang takot. Napapalitan ito ng determinasyon. Huminga siya ng malalim. Sir Dacian? Tita Amarantha. Itinaas ni Amarantha ang kanyang kilay. Si Dacian ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa tablet. Kung papayag po sana kayo, nag-aalangang panimula ni Ning. Gusto ko po sanang subukan, kahit isang araw lang. Buksan po natin ang mga bintana
sa playroom para makalabas-masok ang hangin at itabi po muna natin yung mga bagong alpombra at yung mga laruang gawa sa plastic. Sa wakas, ibinaba ni Daishan ang kanyang tablet. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng iritasyon, ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ni Amarantha. Ang boses nito ay puno ng pagkalinga na tunog plastic. Nako, hiha, malumanay na sabi ni Amarantha, na parang kausap ay isang batang nagkamali. Hindi pwede yan. Pinayuhan na tayo ng mga doktor. Ang hangin sa labas, puno ng polusyon. Kaya nga tayo bumili ng napakamahal na air purifiers, di ba? Para salain ang lahat ng dumi. Mas makakasama kay Sinag kung gagawin natin yan. Tumingin si Amarantha kay Daishan na para bang humihingi ng suporta. At isa pa, Daishan, lahat ng gamit sa playroom na yan ay certified non-toxic at hypoallergenic. Ako mismo ang pumili. Hindi ba't dapat pagkatiwalaan natin ang sinasabi ng mga eksperto kaysa sa hula-hula lang? Ang salitang hula-hula ay tumama kay Luningning na parang sampal. Tumango si Daishan, tila kumbinsido na. Ang paliwanag ni Amarantha ay lohikal at batay sa siyensya. Ang kay Luningning ay batay lamang sa obserbasyon ng isang yaya. Tama si tita, maring sabi ni Daishan. Ang tingin niya ngayon ay matalim na nakatutok kay Luningning. I appreciate your concern, Luningning, but you are crossing a line. Your job is to follow instructions, not to create your own medical experiments. Huwag mo nang uulitin ito. Maliwanag. Oo po, sir. Halos walang boses na sagot ni Ning habang dahan-dahang yumuyuko. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa harap nilang lahat. Ang ngiti ni Amarantha ay matamis, ngunit ang mga mata nito na nakatingin sa kanya ay may malamig na tagumpay. Ang buong araw ay lumipas na may mabigat na tensyon. Sinunod ni Luningning ang utos. Dinala niya si Sinag sa playroom. Isinara nila ang mga bintana. Binuksan ang mga air purifier sa pinakamalakas na setting. At gaya ng inaasahan, ang bawat paghinga ni Sinag sa loob ng silid na yon ay may kasamang pinipigil na ubo. Bawat tunog na yon ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Luningning. Hawak niya ang katotohanan sa kanyang mga kamay, ngunit tila wala siyang kapangyarihang ipaglaban ito. Gabi. Pagkatapos niyang siguraduhin na mahimbing na ang tulog ni Sinag, bumalik si Luningning sa kanyang maliit na silid sa gilid ng mansyon. Pagod ang kanyang katawan at isip, kinuha niya ang kanyang kwaderno mula sa ilalim ng unan para isulat ang mga nangyari sa araw na iyon. Ngunit pagbukas niya, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang mga pahina ay blangko. Mula sa unang araw hanggang sa mga tala niya kaninang umaga, lahat ay nawala. Ang mga pahina ay maingat na tinanggal. Ang natira na lamang ay ang mga bakas ng pagkapila sa gilid. Napatayo siya. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nilapitan niya ang kanyang aparador. Binuksan ang kanyang bag. Hinanap sa ilalim ng kama. Wala. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang mga obserbasyon, ang nag-iisang patunay sa kanyang mga hinala. Nawawala. At sa isip niya, iisang tao lang ang posibleng gumawa noon. Isang taong may matamis na ngiti, ngunit may mga matang kayang magtago ng pinakamadilim na mga balak. Sa loob ng kanyang opisina sa ika-40 palapag, ang mundo ni Daishan Montenegro ay binubuo ng mga numero, mga graph, at mga desisyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang malaking bintanang salamin sa kanyang likuran ay nagpapakita ng lungsod ng Maharlika, isang syudad na tila kaya niyang hawakan sa kanyang palad. Ngunit sa lahat ng kapangyarihang yon, may isang bagay na hindi niya makontrol. Sa isang maliit na monitor sa gilid ng kanyang mesa, isang live feed mula sa kwarto ni Sinag ang tahimik na gumagana. Kanina pa niya ito sinusulyapan sa gitna ng isang video conference kasama ang mga investors mula sa Hong Kong. At ang nakikita niya ay pareho lang. Si Luningning, nakaupo sa tabi ng kama, simpleng binabantayan si Sinag. Minsan, may isinusulat sa kwaderno.
Isang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Bakit parang walang nangyayari? Nagbabayad siya ng malaki para sa isang yaya, para sa mga gamot, para sa mga makina. Ang gusto niyang makita ay resulta, hindi isang babaeng basta lang nakaupo. Mr. Montenegro, are you with us? Tanong ng isa sa mga investors sa screen. Yes, of course. Mabilis niyang sagot. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa usapan. Ngunit ang imahe sa maliit na monitor ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, pagod na pagod, naabutan niya si Amaranta sa sala, nagbabasa ng isang libro. How was your day, Hiho? Tanong nito, isinara ang libro at ibinaba ang salamin sa mata. Exhausting! Sagot ni Daishan habang niluluwagan ang kanyang kurbata. How's Sinag? She's asleep. The new nanny seems very dedicated. Sabi ni Amaranta sa paraang tila may mas malalim na kahulugan. Masyado siyang mapagmasid. Umupo si Daishan sa tapat niya. What do you mean? Huminga ng malalim si Amaranta na para bang nag-aalangan siyang sabihin ang nasa isip. Wala naman. It's just, I had a friend you see. Ganyan din. She hired a nanny for her sick child. The nanny started pointing out things na wala namang nakakakita. Yung hangin daw, yung pagkain. She made my friend believe na may malaking problema sa bahay nila. And then what happened? Tanong ni Daishan, unti-unting interesado. Well, my friend spent a fortune changing everything. Tapos, the nanny started asking for a raise. Mas mahirap daw ang trabaho niya. It turned out, she was just making things up para maging indispensable siya. Tumingin si Amaranta ng diretso sa mga mata ni Daishan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. I'm not saying ganon si Luningning. She seems like a nice girl. Pero, we have to be careful, Daishan. You are a target. Baka samantalahin niya ang sitwasyon para sa sarili niyang kapakanan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Daishan. Lohikal. Posibleng mangyari. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang yumaong asawa, si Cassandra. Isang gabi, ilang buwan bago ito pumanaw, habang nakahiga sila sa kama. Love, mag-ingat ka kay Tita Amaranta. Bulong nito. What are you talking about? She's the one running the household for us. Sagot niya noon. Ang isip ay nasa merger ng kumpanya. Iba ang nararamdaman ko. There's an ambition in her eyes. Masyado niyang gustong kontrolin ang lahat. Noon, isinantabi niya lang iyon bilang pagiging emosyonal at selosa ng asawa. Ngunit ngayon, sa sinabi ni Amaranta tungkol kay Luningning, mas pinili ng pagod niyang isip na paniwalaan ang babala na nasa harapan niya kaysa sa isang multo mula sa nakaraan. Mas madaling paniwalaan na ang problema ay isang bagong salta kaysa sa isang taong parte na ng pundasyon ng kanilang pamilya. Kinabukasan, sa kanyang opisina, tinawagan ni Daishan ang kanyang pinagkakatiwalaang Chief of Security. Miguel, sabi niya, ang boses ay mababa at seryoso. I want a background check. Luningning Soliman. I want to know everything. Mga dati niyang pinagtrabahuan, pamilya, lahat. Nag-aalangan si Miguel sa kabilang linya. Sir, may problema po ba? Just do it, utos ni Daishan. And Miguel, make it discreet. Ayokong may makaalam, kahit si Tita Amaranta. Pagkababa ng telepono, muli niyang sinulyapan ang monitor. Nakita niyang hinahaplos ni Luningning ang buhok ni Sinag habang binabasahan ito ng kwento. Isang imahe ng pagkalinga. Ngunit dahil sa lason na itinanim ni Amaranta sa kanyang isip, ang nakikita na lamang niya ngayon ay isang imahe ng posibleng panlilinlang. Ang Villa Alaya ay may sariling tibok ng puso. At sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Luningning na ang tibok na yon ay tumatanggi sa kanya. Sa kusina, kapag pumapasok siya para kumuha ng pagkain ni Sinag, ang masayang kwentuhan ng mga kasambahay ay biglang hihinto. Mapapalitan ito
ng mga pabulong na usapan at mga pasimpleng sulyap na mabilis na iiwas kapag napatingin siya. Naririnig niya ang mga pira-pirasong salita. Sinagot daw si Sir, "Akala mo kung sinong doktor?" Kawawang Tita Amarantha, siya pa ang napapasama. Hindi niya sila pinapatulan. Tinitiis niya ang bawat tusok ng kanilang mga salita, ang bawat malamig na pakikitungo. Dahil sa bawat pag-ubo ni Sinag, mas tumitibay ang kanyang determinasyon. Kung walang gustong maniwala sa kanya, kung walang gustong tumulong sa kanya, gagawa siya ng paraan ng mag-isa. Ang kanyang plano ay nabuo sa dilim ng gabi, habang ang buong bahay ay natutulog. Hating gabi, dahan-dahan siyang bumangon, ang bawat galaw ay maingat para hindi lumikha ng ingay. Naglakad siya nang walang sapin sa paa papunta sa playroom. Ang silid ay madilim, tanging ang sinag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang rolyo ng scotch tape at isang maliit na ziplock bag. Lumuhod siya sa sahig at maingat na idinikit ang tape sa ibabaw ng bagong alpombra. Pag-angat niya, kumapit dito ang halos hindi makitang mga hibla at alikabok. Maingat niya itong inilipat sa loob ng plastic bag. Inulit niya ang proseso sa ibabaw ng estante at sa isang malaking teddy bear na nakaupo sa sulok. Pagkatapos, pumunta siya sa maliit na refrigerator sa loob ng kwarto kung saan nakalagay ang mga pagkain ni Sinag, mga mamahaling organic purees na galing pa sa Europa. Kumuha siya ng isa, binuksan, at kumuha lamang ng isang kutsarita ng laman. Inilagay niya ito sa isa pang ziplock bag. Itinago niya ang dalawang selyadong plastic bag sa ilalim ng mga damit sa kanyang bag. Iyon ang kanyang mga bala. Ngayon, kailangan na lang niya ng baril. Kinabukasan, nilakasan niya ang kanyang loob para kausapin si Amarantha. "Tita Amarantha, pwede po ba akong humingi ng paumanhin?" Sabi niya sa pinakamagalang na paraan. "Maaari po ba akong lumabas mamayang hapon? May kailangan lang po akong asikasuhin na personal." Tumingin sa kanya si Amarantha. Isang matamis na ngangiti ang muling gumuhit sa mga labi nito. "Naman, Hija, syempre, lahat tayo ay kailangan ng pahinga. Basta siguraduhin mong nakakain at nakainom na ng gamot si Sinag bago ka umalis." Ang pagpayag nito ay masyadong madali, masyadong mabilis. Isang kampana ng babala ang tumunog sa isip ni Luningning, ngunit isinantabi niya ito. Wala siyang panahon para sa pagdududa. Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, lumabas si Luningning sa bakal na tarangkahan ng Villa Alaya. Sumakay siya ng jeep, nakipagsiksikan sa ibang mga pasahero sa ilalim ng init ng araw. Ang maingay at magulong mundo sa labas ay isang malaking pagkakaiba sa malamig at tahimik na mansyon. Bumaba siya sa isang eskinita sa Quiapo. Ang kanyang patutunguhan ay hindi isang malaking ospital, kundi isang maliit at lumang gusali na may nakasabit na karatula, Public Diagnostic Laboratory. Sa loob, siksikan at maingay. Ngunit ang mga tao rito ay totoo. "Miss, anong ipapatest natin?" Tanong ng babaeng nakasuot ng puting uniforme sa likod ng salamin. Inilabas ni Luningning ang dalawang plastic bag. "Gusto ko po sanang ipasuri kung may presensya ng industrial microplastics." Napakunot ang noo ng babae. "Anoong plastics sa pagkain ng bata?" "Opo," mariing sagot ni Luningning. Binayaran niya ang serbisyo gamit ang halos lahat ng natitira sa kanyang sahod. "Babalikan ko po pagkatapos ng 2 araw," sabi niya, bago tumalikod at muling hinarap ang daan pabalik. Pagod ngunit may bahid ng pag-asa, naglakad siya pabalik sa Villa Alaya. Palubog na ang araw at ang mga anino ay humahaba na. Pagpasok niya sa malaking pinto, isang figura ang naghihintay sa kanya sa sala. Nakatayo si Amarantha. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naroon pa rin, ngunit ngayon,
Ito'y may kasamang panunuya. Kumusta ang lakad mo, Ning? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa kaluluwa. Humakbang ito palapit. Mukhang marami kang pinagkakaabalahan at inililihim. Ang hangin sa Villa Alaya ng gabing iyon ay mabigat. Tila nakikiramay sa paparating na sigwa sa labas at sa loob ng mansyon. Si Dacian ay kadarating lang mula sa isang business trip sa Singapore. Ang muka ay guhit-guhit ng pagod. Ang una niyang hinanap ay si Amarantha. Nakuha mo na ba ang report ni Miguel? Tanong niya kaagad. Oo, hiho, sagot ni Amarantha. Iniabot sa kanya ang isang brown envelope. Ang mukha nito ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. At hindi maganda ang laman. Binuksan ni Dacian ang envelope at binasa ang mga papel sa loob. Ayon sa report, si Luningning Soliman ay may dispute sa dati niyang employer. May salitang insubordination at unprofessional conduct. Ang report ay maikli, kulang sa detalye, ngunit sapat na para kumpirmahin ang mga pagdududa na itinanim ni Amarantha sa kanyang isip. Ang hindi niya alam, ang report na yon ay dumaan muna sa mga kamay ni Amarantha. Ang totoong ulat mula kay Miguel ay nagsasabing si Luningning ay isang huwarang empleyado, ngunit ang dispute ay nangyari nang ipagtanggol nito ang isang kapwa kasambahay na inaabuso ng kanilang amo. Ang katotohanan yon ay maingat na inalis at pinalitan ng kasinungalingan. I knew it, bulong ni Dacian. Ang panga ay nagtiim. She's a troublemaker. Dacian, may mas malala pa dyan, sabi ni Amarantha. Ang boses ay nanginginig na tila sa takot. Kaninang hapon, pagkatapos magluto ni Ning ng lugaw para kay Sinag, sa pagkakataong yon, isang sigaw mula sa itaas ang pumunit sa katahimikan ng bahay. Sigaw ng isang batang nahihirapan. Pasisinag! Nagtakbuhan sila paakyat. Pagbukas ng pinto, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Si Sinag ay nakaupo sa sahig, humihingal. Ang muka at mga braso ay puno ng mapupulang pantal. Nahihirapan siyang huminga. Si Luningning ay nasa tabi niya, natataranta, sinusubukang pakalmahin ang bata. Anong nangyari? Sigaw ni Dacian. Ang takot at galit ay nagsanib sa kanyang boses. Hindi ko po alam, sir. Umiiyak na sagot ni Luningning. Pagkatapos niya pong kumain ng lugaw, bigla na lang siyang nagkaganito. Mabilis na binuhat ni Dacian ang anak. Tumingin si Amarantha sa mangkok ng lugaw na nasa mesa. May natira pang kaunti. Itong lugaw, sabi ni Amarantha. Itinuturo ang mangkok. Ano yung nilagay mo rito, Luningning? Wala po. Bigas at tubig lang po iyan na may kaunting asin. Depensa ni Ning. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Alam niyo po iyan. Kayo pa nga po ang nag-abot sa akin ng asin. Ngunit huli na ang lahat. Para kay Dacian, lahat ng piraso ay nagkakatugma na. Ang pekeng report, ang pagiging mapagmasid ni Luningning, ang biglaang allergy. Lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Isang babaeng gumagawa ng gulo para maging bida o mas masahol pa, isang babaeng gustong saktan ang kanyang anak. Ang pagod, ang stress, ang takot, lahat ay sumabog sa loob ni Dacian. Get her medicine, utos niya kay Amarantha bago hinarap si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Luningning. Maniwala? Umalingaw-ngaw ang boses ni Dacian sa buong kwarto. Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa bahay ko, sa buhay ng anak ko, at ito ang gagawin mo? Iwinasiwas niya ang report na hawak. Sinungaling ka. Isang manggugulo. Hindi po totoo yan, sir. Frame up lang po yan. Ang mga salita ni Luningning ay nawala na lang sa hangin. Ang isip ni Dacian ay sarado na.
Ang nakikita na lamang niya ay ang kanyang anak na naghihirap at ang babaeng pinaniniwalaan niyang may kagagawan nito. Humakbang siya palapit kay Luningning. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa likod niya, si Amarantha ay nakatayo. Isang halos hindi makitang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinatago sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote ng shrimp extract. Ang tunay na sanhi ng allergy ni Sinag. Itinuro ni Dacian ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. "You're fired!" Sigaw niya, ang boses ay basag. "Get out of my house, now!" Napatigil si Luningning. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang yelo. Tumingin siya kay Sinag na umiiyak habang inaabutan ng gamot ni Amarantha. Tumingin siya kay Dacian na ang muka ay puno ng pagkamuhi. At sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Amarantha at nakita niya ito, ang nangiti. Isang nangiti ng demonyong nagtagumpay. Ang desisyon ni Dacian ay pinal at walang awa. Isang security guard ang nagbantay kay Luningning habang inililigpit niya ang kanyang iilang gamit sa isang lumang maleta. Bawat damit na kanyang tiniklop ay basa ng luha. Hindi niya iniiyakan ang trabahong nawala. Ang iniiyakan niya ay ang batang iiwan niya sa kamay ng isang ahas. Walang payong, walang kahit anong tulong. Itinulak siya palabas ng bakal na tarangkahan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Ang bawat kulog ay tila sigaw ng inhustisya. Habang hinihila ang kanyang maleta sa basang kalsada, walang direksyong patutunguhan, ang mga salita ni Dacian ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. "Sinungaling ka. Get out of my house." Napaupo siya sa isang waiting shed sa gilid ng daan. Yakap ang sarili laban sa lamig at sakit. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Paano na si Sinag? Sino ang magtatanggol sa kanya? Isinubsob niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad at humagulgol. Isang anino ang tumabon sa kanya. "Ineng!" Isang pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang matandang lalaki, may kulubot na mga kamay at mabait na mga mata. Hawak ang isang malaking itim na payong. "Mang Lando?" Bulong niya, hindi makapaniwala. Siya ang dating hardinero ng Villa Alaya. "Ako nga," sabi ng matanda. Umupo sa tabi niya. "Nakita kita mula sa bintana ng apartment ko sa tapat. Alam kong ito ang mangyayari." Pinunasan ni Luningning ang kanyang mga luha. "Bakit po kayo, paano niyo po nalaman?" "Dahil ang ahas, kahit kailan hindi magbabago ng balat," mapait na sabi ni Mang Lando. "Isang buwan na ang nakalipas, pinalayas din ako ni Senyora Amarantha. Ang dahilan? Nagtanong lang naman ako." "Nagtanong po?" "Nagtaka ako sa mga materyales na dinala para sa paggawa ng playroom ni Sinag. Ako ang hardinero, Ineng, pero alam ko ang itsura ng magandang klase ng kahoy. Ang mga dinala nila, mukhang mura, may kakaibang amoy. Sinabi ko lang naman na baka mas maganda kung yung dati na lang na supplier ang kunin. Kinabukasan, wala na akong trabaho." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Luningning. "Pero bago ako umalis," pagpapatuloy ng matanda, "may ginawa ako. Alam kong may mali. Noong gabi bago ako tuluyang paalisin, kumuha ako ng isang piraso. Isang sobrang piraso ng wall panel na itinapon nila sa basurahan. Mula sa dala nitong lumang bayong na gawa sa abaka, may inilabas si Mang Lando. Isang piraso ng kahoy na pininturahan ng puti sa isang gilid, ngunit sa likod ay gawa sa pinagpatong-patong na retaso, tila pinagdikit lang ng pandikit na may matapang na amoy. Narinig ko ang mga usapan, ang walang tigil na pag-ubo ng bata. At ang pagdating mo, sabi ni Mang Lando, tumingin ng diretso sa mga mata ni Luningning. "Nakita ko kung paano mo siya alagaan. Nakita ko kung paano mo siya tignan. Hindi iyan titig ng isang manloloko.
Iyan ay titig ng isang taong tunay na nag-aalala. Inabot niya ang piraso ng kahoy kay Luningning. Ang bigat nito ay tila bigat ng katotohanan. Hindi ako nakapag-aral, Ineng. Isa lang akong hardinero, walang makikinig sa akin. Pero ikaw, may puso ka para sa bata. May tapang kang lumaban kahit wala kang yaman. Tumayo si Mang Lando at iniabot ang payong kay Luningning. Ito ang tunay na lason, hindi ang lugaw. Sabi niya, ang boses ay puno ng katiyakan. Gamitin mo iyan. Ipaglaban mo ang bata. Naiwang mag-isa si Luningning sa waiting shed. Hawak ang payong sa isang kamay at ang piraso ng materyales sa kabilang kamay. Ang ulan ay hindi pa rin tumitila, ngunit sa kanyang puso, isang apoy ang muling nagsimulang magliyab. Hindi pa ito tapos. Ngayon pa lang siya magsisimula. Nawala na ang sigwa sa labas, ngunit sa loob ng Villa Alaya, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa pinakamalakas na kulog. Si Luningning ay wala na, ngunit ang ubo ni Sinag, naroon pa rin. Mas malala pa kaysa dati. Matapos ang insidente kanina, bumalik sa normal ang paghinga ni Sinag, ngunit ang ubo ay bumalik, tuyo at walang tigil. Tila kinakaskas ang bawat hibla ng kanyang munting baga. Ang bawat tunog ay parang sampal sa mukha ni Dacian, isang paalala ng kanyang padalos-dalos na desisyon. Nakatayo siya sa gilid ng kama ng kanyang anak, isang estatwang gawa sa pagsisisi. Si Amarantha ay kanina pa bumaba para maghanda ng tsaa. Iniwan siyang mag-isa kasama ang resulta ng kanyang galit. Ning, isang pabulong na salita mula sa natutulog na bata. Paulit-ulit. Hinahanap nito sa panaginip ang babaeng kanyang pinalayas. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Dacian. Umupo siya sa upuang laging inuupuan ni Luningning. Malamig, walang buhay. Ngayon niya lang napagtanto. Sa loob ng ilang linggo, ang kwartong ito, na dati puno ng tunog ng mga makina, ay nagkaroon ng ibang tunog. Ang mahinang himig ni Luningning, ang tunog ng mga pahina ng librong binabasa nito, ang kanyang kalmadong boses na nagpapatulog kay Sinag. Ngayon, ang tanging naririnig na lang niya ay ang ugong ng air purifier at ang ubo ng sarili niyang anak. Ang mga mamahaling makina ay walang magawa. Ang karangyaan ng kwarto ay walang silbi. Ang lahat ng ito ay walang kwenta kumpara sa presensya ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa isang iglap ng hindi maipaliwanag na pagnanais, binuksan niya ang access sa mga security camera. Pinanood niya ang mga recording mula sa mga nakaraang araw. Nakita niya si Luningning, matiyagang pinupunasan ng bawat laruan. Nakita niya ito, nakaupo sa sahig, kinakausap si Sinag kahit hindi ito sumasagot. Nakita niya ito, sa gitna ng gabi. Dahan-dahang hinihimas ang likod ng bata sa bawat pag-ubo nito hanggang sa ito'y muling makatulog. Walang pag-arte, walang pagkukunwari. Ang nakikita niya ay purong pagkalinga. Bigla niyang naalala ang sinabi nito sa kanya. Ang ubo po ni Sinag, lumalala po kapag nasa playroom siya. Isang katotohanang binaliwala niya. Isang babalang isinantabi niya. Isang katotohanang binaliwala niya. Isang babalang isinantabi niya. Napahilamos si Dacian sa kanyang mukha. Anong nagawa niya? Pinakinggan niya ang mga bulong, ang mga lason, sa isip na itinanim ni Amarantha. Nagpadala siya sa galit at pagod. Hinusgahan niya ang isang taong ang tanging kasalanan lang ay ang magmalasakit ng higit pa sa inaasahan sa kanya. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na kapayapaan. Ito ay isang malawak na kawalan. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw sa kanyang pagkakamali. Ang bawat anino ay tila anino ni Luningning, tahimik na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan bilang isang ama. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang bagong email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ngunit ang pangalan ng nagpadala
ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Mula kay Luningning Soliman Paksa. Ang katotohanan tungkol sa ubo ni Sinag nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. Ang laman nito ay maikli at direkta. Ginoong Montenegro, pinalayas niyo po ako dahil sa kasinungalingan. Pero hindi po ako aalis nang hindi niyo nalalaman ang katotohanan. Hindi po ako ang kaaway. Ang tunay na kaaway ay nasa loob mismo ng inyong tahanan. Pakitingnan po ang mga kalakip na file para po kay Sinag. Mayroong 3 attachments. Ang una ay isang PDF file. Pagbukas niya, ito ay isang resulta ng laboratorio mula sa Public Diagnostic Laboratory, malinaw na nakasulat. Sample a high concentration of industrial-grade microplastics and volatile organic compounds consistent with low-quality construction adhesives and pressed wood. Ang puso ni Dashan ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang pangalawang attachment ay isa pang resulta. Sample B, negative for common allergens. Trace amounts of the same VOCs found in sample A, suggesting environmental contamination. Hindi ang lugaw. Hindi kailanman naging ang lugaw. At ang pangatlong attachment ay isang litrato. Isang malinaw na litrato ng isang piraso ng murang materyales. Ang pirasong hawak ni Mang Lando kanina. Sa ilalim ng litrato, may isa pang pangungusap mula kay Luningning. Hanapin niyo po si Mang Lando, ang dating hardinero. Itanong niyo po sa kanya kung bakit siya pinalayas ng inyong tita Amaranta. Binitawan ni Dacian ang kanyang telepono. Tumama ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga piraso ng palaisipan, ang babala ng kanyang asawa, ang pagpupumilit ni Amaranta sa playroom, ang biglaang pagpapatalsik kay Mang Lando, ang mga kasinungalingan, lahat ay nagsama-sama sa isang nakakakilabot na larawan. Ang lason ay hindi nasa lugaw. Ang lason ay ang tiwalang ibinigay niya bago pa man makahuma si Dashan mula sa kanyang natuklasan, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag, si Mr. Tan, isang matagal ng kasosyo sa negosyo at kaibigan ng kanyang ama. Dacian, I'm sorry for this late call. Sabi ng boses sa kabilang linya, may bahid ng pag-aalala. But I have to warn you, that construction firm your tita Amaranta hired for the renovations, they're under investigation. May issue sila sa paggamit ng substandard at toxic materials. One of my projects was affected. I suggest you check yours. Hindi na kailangan. Pinatay ni Dacian ang tawag. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa kanyang isipan. Ang galit na naramdaman niya kanina kay Luningning ay wala kumpara sa nagyayalong puot na gumagapang ngayon sa kanyang mga ugat. Ito ay isang galit na kalmado, mas malalim at mas mapanganib. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang gusot sa kanyang damit. Kinuha ang kanyang tablet at ipinadala ang mga file mula sa email ni Luningning sa printer sa kanyang home office. Pagkatapos, naglakad siya palabas ng kwarto ni Sinag. Isinara ang pinto ng walang ingay. Naabutan niya si Amaranta sa sala, kalmadong umiinom ng tsa. Tila isang reyna sa kanyang trono. Nag-angat ito ng tingin at ngumiti. How is she, Hiho? Nakainom na ba ulit ng gamot? Hindi sumagot si Dacian. Naglakad siya papunta sa bar at nagsali ng tubig sa isang baso. Ang kanyang mga galaw ay kontrolado. Bawat isa ay may bigat. Alam mo, tita, panimula niya. Ang boses ay walang emosyon. Naalala ko bigla si Cassandra. She once told me to be careful of you, na may ambisyon ka raw. I dismissed it. I thought she was just being emotional. Ang nangiti sa labi ni Amaranta ay bahagyang natigilan. Dacian, anong sinasabi mo? Alam mong mahal na mahal ko kayo. Mahal? Dahan-dahang lumingon si Dacian. Sa mga mata niya, wala nang bakas ng pamangking nagtitiwala. Ang nakikita ni Amaranta ngayon ay ang CEO na kinatatakutan ng marami. Is that what you call this?
Mula sa printer sa kanyang likuran, kinuha niya ang mga bagong imprentang papel. Lumakad siya palapit sa mesa at inilapag ang mga ito, isa-isa. Sa harap ni Amaranta, ang resulta mula sa laboratorio, ang litrato ng materyales, ang balita tungkol sa investigasyon ng construction firm. Nanlaki ang mga mata ni Amaranta. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. From the woman you framed, malamig na sagot ni Dacian. At mula sa isang business partner na nag-warning sa akin tungkol sa kumpanyang ikaw mismo ang kumuha. Ang kumpanyang nagbigay sa iyo ng pinakamalaking commission. Hindi ba? Itinuro niya ang mga papel. This is not about being non-toxic, is it? This was never about Sinag's welfare. This was about money. Pinili mo ang pinakamurang materyales para mabulsa mo ang diferensya. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng yayang yon. Pagtanggi ni Amarantha, tumatayo. Ang boses ay tumataas. Talaga? Tanong ni Dacian. Humakbang siya palapit. Then why did you fire Mang Lando? Sa pagbanggit ng pangalan ng hardinero, gumuho ang lahat ng depensa ni Amarantha. Alam niyang huli na. Ang maskara ng pagiging isang mapagkalingang tita ay tuluyang bumagsak. Ang lumabas ay isang mukha ng matinding inggit at pagkamuhi. Oo, ako nga ang gumawa. Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit. Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. Ako ang nag-alaga sa pamilyang ito. Ako ang tumayo sa tabi ng ama mo habang ikaw at ang walang kwenta mong asawa ay nagpapakasaya. Pero kanino niya ipinamana ang lahat? Sa'yo. Palagi na lang sa'yo. Kaya't handa mong isakripisyo ang kalusugan ng sarili mong pamangkin para sa pera? Tanong ni Dacian. Ang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng pandidiri. Isang ubo lang yan. Hindi siya mamamatay dyan. Walang pagsisising sagot ni Amarantha. Karapatan ko ang perang yon. Karapatan ko ang buhay na ito. Napatitig si Dacian sa babaeng nasa harapan niya. Hindi na niya ito kilala. Ang tita Amarantha na minahal at pinagkatiwalaan niya ay isang ilusyon lang pala. Tumalikod siya. Kinuha ang kanyang telepono. Ngunit hindi ang numero ng pulis ang kanyang tinawagan. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Ihahanda mo ang lahat ng papeles, utos niya. Tanggalin ang pangalan ni Amarantha Roxas sa lahat ng accounts, sa lahat ng properties, sa last will and testament. I-freeze ang lahat ng assets niya under the family corporation. Hinarap niya si Amarantha, na ngayon ay nakatayo na, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi kita ipakukulong, tita, sabi ni Dacian. Ang bawat salita ay parang hatol. Dahil masyadong madali yon para sa'yo. Ang parusa mo ay mas masakit. Ibabalik kita sa kung saan ka nagsimula. Mawawala sa'yo ang lahat ng pinakaiingatan mo. Ang pangalan, ang estado sa lipunan, ang pera. Bukas ng umaga, pagtatapusan niya, gusto ko, wala ka na sa pamamahay na ito. Kinaumagahan, walang salitang namagitan. Isang itim na kotse ang tahimik na naghihintay sa labas ng Villa Alaya. Dala ang dalawang maleta, lumabas si Amarantha sa malaking pinto sa huling pagkakataon. Walang sino mang kasambahay ang lumabas para magpaalam. Walang yumuko para magbigay galang. Sa isang iglap, siya ay naging isang estranghero sa loob ng bahay na dati niyang pinaghaharian. Ang kanyang pag-alis ay kasing tahimik at kasing lamig ng kanyang puso. Sa loob, si Dacian naman ang nag-iimpake. Ngunit hindi para sa isang business trip. Inilagay niya ang iilang damit ni Sinag sa isang maliit na bag. Isinara niya ang kanyang laptop. Tinawagan niya ang kanyang opisina. Cancel all my meetings for the next 2 weeks. Utos niya sa kanyang sekretarya. Lahat. No exceptions. Dinala niya si Sinag sa pinakamagaling na pediatric hospital sa syudad. Hindi para sa isa na namang konsultasyon, kundi para sa isang komprehensibong detoxification at recovery program. Habang ang mga nurse ay inaasikaso ang kanyang anak,
Umupo siya sa pasilyo, hawak ang kanyang telepono. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ito na marahil ang pinakamahirap na merger na kailangan niyang isagawa, ang pagsanib puwersa ng kanyang pride at ng kanyang pagsisisi. Sinundan niya ang address na ibinigay ni Mang Lando. Nag-drive siya palayo sa malilinis at maluluwag na kalsada ng Maharlika, papunta sa masisikip at maingay na kalye ng Sampaloc. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa harap ng isang luma ngunit malinis na apartment building. Natagpuan niya si Luningning na nagwawalis sa harap ng pinto ng kanyang maliit na unit. Nakasuot ito ng simpleng duster, ang buhok ay nakatali lang. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Daishan hindi bilang isang yaya o isang akusado, kundi bilang isang simpleng babae na nabubuhay ng may dignidad. Nang makita siya nito, natigilan ito. Ang hawak na walis ay halos mabitawan. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Daishan ang unang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit. Walang envelope na may lamang pera. Walang alok na trabaho. Luningning, panimula niya, ang boses ay mababa at puno ng bigat na hindi pa naririnig ni Ning dati. Nandito ako para humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. I was blind. Nagkamali ako. Pinakinggan ko ang mga maling tao. I judged you unfairly. I failed you. And I failed my daughter. Patawarin mo sana ako. Hindi umimik si Luningning. Nakikinig lang ito. Ang mga mata ay sinusuri ang bawat salita, ang bawat emosyon sa mukha ng lalaking nasa harapan niya. Nagpatuloy si Daishan. Nasa ospital si Sinag ngayon. She's safe. The doctor said she will recover fully. Pero alam ko, ang sakit niya ay hindi lang sa katawan. Huminga siya ng malalim. Ito na ang pinakamahirap na parte. Ang pag-amin sa sariling pagkukulang. Hindi ko alam kung paano maging isang ama. Ning, akala ko sapat na ang magbigay. Sapat na ang pera, ang mga laruan, ang mga doktor. Hindi pala. Tumingin siya sa malayo, tila kinakausap ang sarili. Ang kailangan pala niya ay ako. Ngunit hindi ko alam kung paano magsimula. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Luningning. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Ning dati. Pagpapakumbaba. Hindi kita hinihiling na bumalik bilang yaya. Ang hinihiling ko ay tulungan mo akong matuto. Tulungan mo akong maging ama na kailangan ng anak ko. Tumigil ang mundo sa kanilang paligid. Ang ingay ng mga sasakyan at mga nag-uusap na kapitbahay ay tila nawala. Ang natira na lamang ay silang dalawa. Nakatayo sa pagitan ng nakaraan na puno ng sakit at ng hinaharap na hindi pa natitiyak. Tinitigan ni Luningning ang lalaking pormal at mayabang na nakilala niya noon. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang taong sugatan, isang amang naliligaw na gustong mahanap ang daan pabalik sa kanyang anak. Dahan-dahan, ibinaba ni Luningning ang kanyang walis. Tabo. Makalipas ang 6 na buwan, ang Villa Alaya ay ibang-iba na. Ang malawak at malalamig na sahig na marmol ay natatakpan na ngayon ng ilang makukulay na rubber mats. Ang mga pader na dati pinalamutian ng mga seryosong painting ay mayroon ng mga masasayang drawing na gawa ng bata. At ang pinakamalaking pagbabago sa lahat, ang playroom na dati pugad ng lason ay giniba na. Sa lugar nito, isang magandang indoor garden ang itinayo na may malaking salamin sa bubong para makapasok ang sinag ng araw. Sa gitna ng hardin, isang lalaki na nakasuot ng simpleng puting t-shirt at shorts ang nakaluhod sa lupa. Tinuturuan ng isang batang babae kung paano magtanim ng sunflower. Okay. Very gently, Sinag. Ganyan nga, sabi ni Daishan habang ginagabayan ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Daddy, kailan po siya lalaki? Tanong ni Sinag. Ang mga mata ay bilog at puno ng sigla.
Ang dati maputlang balat nito ay mayroon ng kulay. Ang dati mahinang paghinga ay napalitan na ng malakas at masayang halakhak. At ang ubo ay isa na lamang masamang alaala. Kailangan natin siyang diligan araw-araw at bigyan ng sikat ng araw. Parang ikaw, nakangiting sagot ni Daishan habang marahang pinipisil ang ilong ng anak. Ang kanyang telepono, na dati tila karugtong ng kanyang kamay, ay nakapatong sa isang bangko sa malayo, naka-silent mode. Isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pintuan ng hardin. Mukhang may mga seryosong hardinero dito Sabay silang lumingon. Nakatayo roon si Luningning, may dalang isang bayong ng sariwang prutas, nakangiti. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng yaya. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at ang kanyang presensya ay hindi na bilang isang empleyado, kundi bilang isang kaibigan, isang mahalagang bahagi ng kanilang maliit na mundo. "Tita Ning!" Masayang sigaw ni Sinag. Tumakbo palapit para yakapin ang mga binti ni Luningning. "Hello, my little sunflower," sabi ni Ning. Hinaplos ang buhok ng bata. Tumayo si Daishan, pinagpagan ang lupa sa kanyang mga kamay. Ang mga mata niya ay nagtagpo sa mga mata ni Luningning. Sa 6 na buwang lumipas, maraming nagbago. Tinulungan ni Luningning si Dashan, hindi sa pag-aalaga kay Sinag, kundi sa pagtuturo sa kanya ng mga bagay na hindi nabibili ng pera, pasensya, pakikinig, at ang kahalagahan ng simpleng pagiging naroroon. Nagsimula sila bilang magkaibigan. Linggo-linggo, bumibisita si Luningning. Maglalaro sila sa hardin, magbabasa ng mga libro, at sa bawat pagbisitang yon, isang bagay na hindi nila pinaplano, ang unti-unting nabubuo sa pagitan nila Daishan at Luningning. Isang pagtingin na nagtatagal, isang ngiti na para lamang sa isa't isa, isang koneksyon na ipinanganak mula sa sakit, pinanday sa katotohanan, at ngayon ay namumukadkad sa pag-asa. "Nagdala ako ng mangga," sabi ni Ning. Iniabot ang bayong. "Sakto. Paborito namin yan," sagot ni Daishan. "Salamat sa pagpunta." "Salamat sa pag-imbita," sagot ni Ning. Umupo silang tatlo sa isang maliit na bangko sa ilalim ng puno. Si Sinag ay nasa gitna, masayang kumakain ng mangga, habang ang kwento niya tungkol sa kanyang bagong alagang tutubi ay pinakikinggan ng 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya. Tumingin si Daishan kay Luningning na nakatingin kay Sinag ng may purong pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam na niya, ang tunay na lunas ay hindi lang ang pag-alis sa lason sa hangin. Ito ay ang pagpapapasok ng tamang tao sa iyong puso. Ang lunas ay hindi lang ang paggaling mula sa sakit. Ito ay ang paghilom ng isang pamilya. Ang Villa Alaya ay hindi na isang malamig na museo. Isa na itong tahanan, at sa gitna ng hardin, sa ilalim ng sinag ng araw, isang bagong simula ang dahan-dahang dinidiligan ng pagmamahal at nangangakong mamumulaklak sa tamang panahon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang salapi, kundi ang oras at pagkalinga na inilalaan natin sa mga taong ating minamahal. Minsan, ang kailangan lang ng isang taong nalulunod ay hindi ang pinakamagarang salbabida, kundi ang isang kamay na handang kumapit sa kanya at sabing, "Nandito lang ako." Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa aming paglalakbay. Kung mayroon kayong mga aral na napulot o kung naantig ang inyong mga puso, huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo
at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.